Please don't forget to click like and share. Thank you. Bye-bye. So, ito ngayon, bubuksan ko na yan. Ito ay nailaga ko na ng 4 hours. Pero yung paglaga na 4 hours na yun, kailangan yung apoy ay mahina lang. So, ito na. So, ito na yung luto na yan. Ayan. Wow, ang ganda ng kulay. And then ngayon, sasalin na natin dito. Tapos haluin lang natin yan na hanggang sa maging soft yung pagka-yema niya. Ayan. Yes, ladies. Medyo mainit pa. Pero kailangan yan yan guys, palamigin yan. So, yan na. Tapos ngayon, ang gawin natin, haluin lang natin. Pagka may naman, may machine, mas maganda yung machine. Ayan guys, ito ang yema. And then, para hindi madaling masira ang yema, kailangan may asin. Maglagay tayo ng asin na 1/4. Kasi itong yema ay lang yan, mga 1/2 kilo siguro yan. Hindi ko sigurado kung ilang kilo. Pero ang asin kasi yun yung nagpapatagal sa yema para tumagal ang hindi madaling masira. Ito rin guys yung bottle na gagamitin ko. Bali, in-sterilize ko muna yan bago gamitin. Ito na guys, na halo ko na yan, na mix ko na yan, mix well na siya. So, ilalagay ko na ang gagawin ko guys, maghalo ako ng walnut. Ito yung walnut na ihalo ko. Ayan, i-mix lang natin yan. Yung walnut ay na-fry na rin yan guys. So, i-mix lang natin. Ayan. Para may flavor ang ating yema. So, ito ang flavor nito ay walnut yema for bread. So, it's masarap yan sa tinapay. So, ayan guys. I-mix lang natin maigi. Guys, ilalagay na natin sa bote. Ayan. Ito na ang yema. Ang yema na Leticia's Kitchen. Ayan. So, isalin lang natin yan. Yan, pwede na yan ibenta. Ang benta nito guys ay 5 times. So, itong maliit na bote ay na yan? 130. So, ito ay bali 2 boteng maliliit lang yan. So, punuin natin. Lang ito guys, pang kain lang namin. So, ayan na. So, ngayon, tapos na yan. Malinis na ang niya, takip niya. So, itatakpan lang natin yan. Ayan. So, pwede na nating gawing business. Ayan ang yema. So, thank you guys for watching. Bye-bye. God bless. Please don't forget to click like and share. Thank you. Bye-bye.